Kung pinili niya ang iba, hayaan mo siya. Ito ang dahilan kung bakit ikaw pa rin ang panalo. Kamaru, minsan ba may tao sa buhay mo na ang pinili ay ang iba kahit ikaw ang nagbigay ng lahat? Minsan ba may tumalikod sa'yo at hindi mo maintindihan kung bakit? At ngayong iniwan ka nila, ang tanong mo, bakit sila, bakit hindi ako? Kamaru, ngayon tuturuan kitang makita ang bagay na hindi mo pa nakita. Kapag pinili nila ang iba, ikaw pa rin ang panalo. Kaya bago tayo magsimula, i-like mo muna ang video na to, i-share mo sa iba at mag-subscribe para mas dumami pa ang mandirigmang kalmado. Kamaru, may mga tao talagang pipili ng iba. Minsan, mas masaya sila sa iba. Minsan, mas madali. Minsan, mas bago. Minsan, mas convenient at minsan, mas mababaw. Pero ang hindi nila alam, ang tunay na halaga, hindi nakikita sa una. Nakikita sa dulo. At ito ang hindi mo pa naririnig. Hindi lahat ng pagkawala ay talo. Minsan, regalo. At sabi nga ni Marcus Aurelius, what stands in the way becomes the way. Ang tumalikod sa'yo, sila rin ang unang nagtulak sa'yo papunta sa mas tama. May kilala akong lalaki, tawagin natin siyang Arvin. Tahimik siya, mabait, mapagbigay, masipag, loyal sa kaibigan. Pero isang araw, may kaibigan siyang bigla na lang lumayo. Bakit? Kasi may nakilala itong mas cool, mas in, mas mayabang, at mas magaling magpakitang tao. Iniwan si Arvin, kinalimutan, at nung nakita kong naglalakad siya pa uwi, isang gabi, ramdam ko yung sakit na hindi niya sinasabi. Pero Kamaru, fast forward after months, yung cool friend, nagkaroon ng problema. Nag-away sila ng bagong grupo. Naiwan siya mag-isa, pero si Arvin, tahimik, mas payapa. Mas nakahanap ng mas tunay na tao. At ang sabi ni Arvin, hindi ko na sila kinamumuhian. Ngayon ko lang naiintindihan. Pag pinipili nila ang iba, may mas magandang ipinapakita si God sa akin. Pero Kamaru, sabi ni Epictetus, you lose only what was never yours. Kaya pala hindi masakit sa dulo. Kasi sa simula pa lang, hindi pala para sa'yo. Lesson number 1, kung kaya ka nilang iwan, mabuti na lang. Kamaru, alam mong bakit ikaw pa rin ang panalo kapag pinili nila ang iba? Kasi kaya ka nilang iwan at ang kayang magbitaw sa'yo, hindi sapat para sa kinabukasan mo. A person who cannot stay, cannot grow with you, cannot fight with you, cannot build with you, cannot respect your worth. Sa Stoicism, ang tawag dito ay control what you can, release what you can't. Hindi mo kontrolado ang pagpili nila. Kung iniwan ka nila, ibig sabihin may pinili sila at hindi ikaw. Pero ang kontrolado mo, ang response mo, ang dignity mo, ang paggalaw mo, ang healing mo, at ang pagangat mo pagkatapos nila, yan ang panalo. Lesson number 2, hindi ikaw ang problema. Silang nakapokus sa mababaw. Kamaru, kapag may taong pumili ng iba, madalas, hindi dahil kulang ka, kundi dahil mababaw sila. A deeper person chooses depth. A shallow person chooses convenience. At kung ang tao ay madaling magpalit ng tao, hindi ikaw ang problema. Character nila. You judge a person not by their words, but their choices. Lesson number 3. Ang taong para sa'yo, hindi kailangan mong habulin. Ito ang pinakakalmadong katotohanan. Ang totoo at tapat na tao, hindi mo kailangang ipagpilitan. Hindi mo kailangang magmakaawa. Hindi mo kailangang patunayan na deserving ka. Hindi mo kailangang magbago para sa kanila. Kung pinipili nila ang iba, ibig sabihin, hindi nila kayang sabayan ang group mo. At tulad ng sinabi ni Seneca, no person is ever harmed by another's choice. They are harmed only by their own reaction. Kaya Kamaru, kung ayaw nila sa'yo, respeto, bitaw, move with grace, tuloy ang buhay. Lesson number 4. Ikaw ang panalo kasi hindi ka nagbago kahit nasaktan ka. Ito ang hindi nila alam.
Sinubok ka nila pero hindi ka sumama ugali. Hindi ka bumaba ng level, hindi ka gumante. Hindi ka nagbago ng pagkatao. Yan ang tunay na lakas. Yan ang stoic core. At ang taong nananatiling mabuti kahit hindi naging mabuti ang iba, siya ang panalo sa dulo. Lesson number 5. Life always replaces what is not meant for you. Kapag may nawala, may dumarating. Kapag may lumayo, may papalit. Kapag may tumalikod, may tatayo sa tabi mo. Hindi pa yan ending, Kamaru. Pilot twist lang yan. Minsan, yung taong pinili nila, siya ang magiging dahilan kung bakit sila matututo. Pero ikaw, mas lumalalim, mas tumatatag, mas umaangat. Part 1. Nagpapatuloy ang kwento at aral. Kamaru, habang naglalakad ka palayo sa mga taong hindi marunong pumili ng tama, mararamdaman mo ang unti-unti pagluwag sa dibdib. Yung bigat na dati mong pasan, napapalitan ng katahimikan. At sa katahimikang yun, may unti-unting lumilitaw. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng ibang tao. Sabi ni Marcus Aurelius, when someone does wrong, the true pain comes from your judgment of it. Hindi ang ginawa nila ang nagpapasakit sa iyo, kundi ang bigat ng tingin mo sa ginawa nila. Kaya Kamaru, isipin mo to, kung pinili niya ang iba, kung pinili niyang iwan ka, pinili niyang hindi ka pahalagahan, ang sakit ay hindi galing sa pagpili niya. Ang sakit ay galing sa pag-asang hawak mo pa rin. Ang sakit ay galing sa pag-asang hawak mo pa rin. Kapag binitawan mo yan, yung pag-asa, kapag tinanggap mong tapos na, kapag hindi mo na ginagawang personal ang desisyon niya, doon ka nagiging malaya. Ang totoong nagwawagi, Kamaru, sa buhay, hindi laging panalo ang nauuna. Hindi rin panalo ang pinili. At hindi rin panalo ang nang iwan. Ang panalo ay yung taong pinili ang sarili. Yung taong naghilom, yung taong mas piniling maging mabuti kahit niloko, yung taong mas piniling tumahimik kahit sinaktan. Kasi, yun ang hindi kayang gawin ng mahina. Sabi ni Epictetus, no person is free who is not master of himself. Kaya kapag pinili niya ang iba at pinili mong sarili mo, ikaw pa rin ang panalo. Kamaru, kasi natutunan mong mahalin ang sarili. Kahit minsan, hindi ka minahal ng iba ng tama. Bakit sa huli, nasa iyo pa rin ang advantage? Kamaru, isipin mo to. Kung pinili niya ang iba, ang nakuha niya ay pansamantala. Pero ang nakuha mo ay karakter, kalakasan at bagong direksyon. Hindi mo lang ito nararamdaman ngayon kasi masakit. Pero sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas matibay ka. Yung dating tinatamaan ka agad, ngayon, natututo ka ng tumindig at sabihin, hindi ko kontrolado ang choices nila, pero kontrolado ko kung paano ko aalagaan ang sarili ko. At Kamaru, tandaan mo, hindi basihan ng halaga mo kung sinong pumili sa iyo. Basihan yan ng pananaw mo sa sarili mo. Kung alam mong mahalaga ka, hindi ka matitinag ng pagpili ng iba. Kung alam mong may dangal ka, hindi ka mawawasak dahil lang may ibang pinili. Kung alam mong may direksyon ka, hindi ka mahihila ng mga taong walang plano sa buhay nila. Ang kwento ng paglayo na nagpatibay. Sipin mo ang isang mandirigma. Nasa harap niya ang isang pintuang paalis. Alam niyang kapag lumabas siya ng pintuang yun, wala nang babalikan. Pero lumabas pa rin siya. Hindi dahil hindi niya mahal ang nasa loob, kundi dahil mas mahal niya ang katahimikang kailangan niya. Ganun ka rin, Kamaru. Hindi ka umaalis dahil mahina ka. Umaalis ka dahil malakas ka. Hindi ka lumalayo dahil hindi mo kinaya. Lumalayo ka dahil ayaw mong ibaba ang sarili mo para lang manatili. At kapag dumating ang panahon na hindi ka na naapektuhan, yung tipong kaya mo na siyang makita, marinig, o maalala nang hindi nangihina ang loob mo, yan ang tunay na tagumpay. Yan ang tunay na kalayaan. Part 2. Pagpapalalim sa stoic mindset at pagtanggap sa paglayo ng tao. Kamaru, habang lumalalim ang paglalakbay mo sa katotohanan, mapapansin mo na ang sakit ay hindi na kasing bigat ng dati. Hindi dahil nakalimot ka, kundi dahil natuto ka ng hindi ibigay ang kapangyarihan ng puso mo sa kamay ng iba. At dito nagsimula ang pinakamahalagang aral ng Stoicism. Hindi ikaw ang talo kapag iniwan ka. Ikaw ang panalo kapag hindi ka na nasisira dahil sa pag-alis nila. Ang aral ni Seneca,
the pain is the attachment. Sabi ni Seneca, we suffer more often in imagination than in reality. Mas nagdurusa tayo sa mga kwentong ginagawa ng isip natin, hindi sa aktwal na nangyari. Kamaru, isipin mo to. Hindi yung pag-alis niya ang nagwasak sa'yo. Hindi yung pagpili niya ng iba ang mas tunay na dahilan ng bigat. Ang nagpapabigat ay ang iniisip mong ibig sabihin. Ang nagpapabigat ay ang iniisip mong ibig sabihin ng ginawa niya. Kapag sinabi ng utak mo, iniwan niya ako kasi hindi ako sapat, masakit. Pero kung uulitin mo sa sarili mo, iniwan niya ako kasi iba ang gusto niya. Hindi ito tungkol sa halaga ko. Gumagaan. Hindi mo kontrolado ang gusto niya, pero kontrolado mo kung paano i-interpret ang nangyari. At yan, Kamaru, ang unang susi ng kapayapaan. Bakit hayaan mo siya ang pinakamatalinong desisyon? Kamaru, kapag pinili niyang iba, hindi mo kailangang labanan yon. Hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo. Hindi mo kailangang ipilit ang presensya mo kung wala nang puwang sa mundo niya. Sabi ng Stoics, kung wala sa kontrol mo, huwag mong ubusin ang lakas mo. Kung ang tao ay may desisyong hindi ka kasama, hayaan mo. Hindi dahil hindi ka lumalaban, kundi dahil mas pinipili mong ilaban ang sarili mo sa laban na may kabuluhan. Bakit? Kasi ang taong kayang iwan ka ng ganun-ganun lang, hindi dapat maging dahilan para mawala ka sa sarili mo. Ang tunay na panalo, Kamaru, ay hindi paggiganti, hindi paghabol, hindi pagpapatunayan, kundi sa tahimik na pagbabago sa loob mo. Yung kaya mo nang matulog ng hindi umiiyak, yung kaya mo nang ngumiti ng hindi pilit, yung kaya mo nang mahalin ang sarili mo nang hindi humihingi ng pahintulot, yung kaya mo nang harapin ang alaala nang hindi ka na nanginginig. At yan, Kamaru, ang tagumpay na hindi kaya agawin ng kahit sino-sino. Ang kwento ng pagpapakawala, isipin mo to. May isang alipin noong panahon ng Stoics. Ikinulong sa hawla, araw at gabi. Pero isang araw, binuksan ang pinto ng hawla. Pwede na siyang lumabas, pwede na siyang maging malaya. Pero hindi siya lumabas. Bakit? Kasi nakasanayan na niya ang pader, ang tanikala at takot. Kamaru, ganyan ang maraming tao. Malaya na sa tao, pero hindi pa malaya sa attachment. Kung pinili niya ang iba at pinipili mo pa rin habulin siya, hawak mo pa rin ang hawla. Pero kapag sinabi mo, tama na, hindi ko nasasaktan ang sarili ko, doon ka lalabas, doon ka lalakad, doon ka magiging tunay na malaya. Ano ang dapat mong alalahanin ngayon? Hindi mo kasalanan kung bakit siya umalis. Hindi mo responsibilidad ang kagustuhan niya. Hindi mo dapat pagbayaran ng desisyon niyang pinili ang iba. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi marunong pumili ng tama. Hindi mo kailangang maging gusto ng lahat para maging mahalaga. At higit sa lahat, mapapalaya mong sarili mo kapag hindi ka na naaapektuhan. Part 3. Ang kapangyarihan ng hindi paghabol at ang stoic na paraan ng pagbitaw. Kamaru, alam mo ba kung bakit mas sumasakit ang pag-alis ng isang tao? Hindi dahil umalis sila, kundi dahil hinahabol pa rin natin sila sa isip kahit wala na sila sa buhay natin. Dito pumapasok ang pinakamalalim na aral ng Stoicism. You only lose when you fight for what is not meant for you. Talo ka lang kapag ipinaglalaban mo ang bagay na hindi naman talaga para sa iyo. Ang totoong dahilan kung bakit hindi mo dapat habulin ang taong pinili ang iba, Kamaru, kapag pinili niya ang iba, makinig ka. Hindi ikaw ang dahilan, hindi ikaw ang problema, hindi ikaw ang kulang. Minsan ang tao, hindi niya pinipili ang mas mabuti. Pinipili niya ang mas madaling takasan ng sarili niya. Kung umalis siya, ibig sabihin may kailangan siyang hanapin. At hindi mo responsibilidad dalhin siya pabalik sa landas mo. Sabi ni Marcus Aurelius, what lives was never yours. What stays is aligned with your nature. Ang umaalis, hindi talaga para sa iyo. Ang nananatili, yun ang tunay na kaayon mo. Kung kailangan mo pang ipaglaban ang presensya mo, ang nananatili, yun ang tunay na kaayon mo. Kung kailangan mo pang ipaglaban ang presensya mo, ibig sabihin hindi ka nila pinapahalagahan. At ang isang stoic, Kamaru, hindi humahabol sa isang bagay na hindi nakakabuti sa kaluluwa niya.
May isang lalaki noong panahon ng Stoics. Iniwan siya ng babaeng mahal niya. Araw-araw, pumupunta siya sa lugar kung saan sila unang nagkita. Umiinom siya ng alak, umahaplo sa upuang inuupuan nila dati. Pinipilit muling buhayin ang alaala. Pero isang araw, nadaanan siya ni Epictetus at sinabi, "Why do you hold the flame that is burning you? Bakit mo hawak ang apoy na sinusunog ka?" Kamaru, ganyan tayo kapag pinapaniwala natin ang sarili na kaya pa nating ibalik ang dating tayo kahit wala na siya. Tayo mismo ang naglalagay ng kamay sa apoy. Tayo ang sumusunog sa sarili, hindi yung tao. Dahil ang tao tapos na, pero tayo hindi pa. Kaya masakit, kaya mabigat. Pero kaya rin palayain. Kung bakit ikaw pa rin ang panalo? Tanong mo siguro, paano ako panalo kung ako yung iniwan, ako yung nasaktan, ako yung naghihirap? Kamaru, panalo ka dahil hindi mo ibinababa ang pagkatao mo para lamang manatili ang isang taong hindi ka kayang piliin. Panalo ka dahil tapat ka. Panalo ka dahil hindi ka nagloko. Panalo ka dahil hindi ka nagtaksil. Panalo ka dahil hindi ka natakot magmahal ng totoo. Pero higit sa lahat, panalo ka dahil hindi mo kailangan sirain ang sarili mo para lamang sa taong hindi marunong kumalinga sa puso mo. Ang tunay na panalo ay hindi sukat na kung sino ang pinili niya. Ang tunay na panalo ay kung paano mo pinili ang sarili mo kahit sinaktan ka. Ang kalayaang nagsisimula sa isang desisyon, Kamaru, tandaan mo to. Hindi nagiging malaya ang tao dahil iniwan siya. Nagiging malaya ang tao kapag tinanggap niyang hindi niya kontrolado ang pagpili ng iba. At kapag sinabi mo sa sarili mo, kung pinili niya ang iba, hahayaan ko siya. Doon magsisimula ang bagong buhay mo. Kundi dahil tama ang direksyon. Hindi mo kailangang habulin ng taong hindi marunong tumingin sa halaga mo. Alam mo kung bakit? Dahil ang taong para sa'yo, hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang hilahin pabalik. Dahil kusang babalik ang para sa'yo. At ang hindi mo na kailangan. Part 4. Bakit ang paglayo nila ay hindi pagkatalo mo, kundi pagkatuklas ng tunay mong halaga? Sa bawat pag-alis ng tao sa buhay mo, may kasamang paghina ng boses mo. Parang lumalabo ang kulay ng mundo. Parang napuputol ang hinga mo, unti-unti. Pero ang hindi alam ng marami sa mismong sandaling akala mo durog ka, doon ka pala mas hinuhubog. Hinuhubog para makita ang sarili mo nang wala sila. Hinuhubog para lumakas sa tahimik. Hinuhubog para matutong tumayo kahit walang sumasalo. At yan, Kamaru, ang uri ng lakas na hindi mabibigay ng kahit sinong tao. Lakas na ikaw mismo bumuo. Ang paglayo ng tao ay salamin, hindi sentensya. Marami ang iniisip. Iniwan niya ako, kaya mali ako. Pinili niya ang iba, kaya ako ang kulang. Umangat siya nang wala ako, kaya sana ako pa rin. Pero Kamaru, hindi ganun ang realidad. Sabi ni Epictetus, people act according to their own understanding. Gumagawa ang tao ayon sa limitasyon ng pagkatao niya. Kung hindi niya nakita ang halaga mo, hindi ibig sabihin wala kang halaga. Ibig sabihin, hanggang doon lang ang kaya niya makita. Ang problema ay hindi ikaw. Ang problema ay ang mata niyang hindi kayang tumingin ng malalim. Paano ka matatalo sa taong hindi ka kayang makita ang totoong ikaw? Hindi ka natatalo, Kamaru. Naliligtas ka. Ang katotohanang madalas ayaw nating tanggapin. Kamaru, pasensya kung diretso ko sasabihin. Pero minsan, ang taong iniiyakan mo ngayon ay ang taong sisirain ka kung nananatili siya. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi sila handa para sa'yo. Hindi sila handa sa lalim mo, sa katapatan mo, sa intensyon mo. Kung pinili nila ang iba, hindi lahat ng tao ay nararapat sa puso mo. Marunong magmahal ng hindi naghihintay ng kapalit. Ang puso mong nagbibigay, nasa maling kamay lang noon. At minsan kailangan talaga nilang umalis para makita mo na masyado kang mahalaga para ibigay sa kung sino-sino. Ang kalmadong tagumpay ng isang stoic, Kamaru, isang araw mapapansin mo tahimik ka. Hindi ka na naghahanap, hindi ka na nagmamadali, hindi ka na nagbibilang ng rason kung bakit nangyari ang lahat. Bakit?
Kasi naiintindihan mo na, hindi mo kontrolado ang puso nila, hindi mo kontrolado ang desisyon nila, pero kontrolado mo kung paano mo itatayo ang sarili mo. At kapag nakatayo ka na, hindi dahil umasa, kundi dahil nagpakatatag, doon ka nagiging stoic warrior. Hindi maingay, hindi nagmamadali, hindi naghihiganti, hindi naghahanap ng validation, tahimik lang. Pero buo, malakas, matatag, at yan Kamaru ang uri ng taong hindi basta-basta tinatalo ng pag-alis ng iba. Ang taong pinipili ang iba ay taong pinipili ang mas madaling daan. Totoo to Kamaru. Madalas ang taong iniwan ka ay hindi dahil ayaw nila sa'yo, kundi dahil mas natatakot sila sa lalim ng nararamdaman nila para sa'yo. Mas gusto nila yung mababaw, yung hindi masyadong nasasaktan kapag lumalalim. Mas madali, mas simple, mas hindi nakakatakot. Hindi ikaw ang problema, ikaw ang lalim na hindi nila kayang pasukin. Kaya ang tanong Kamaru, bakit mo ipaglalaban ng taong takot sa'yo? Bakit ikaw pa rin ang panalo? Panalo ka dahil hindi mo kailangang magbago para pansinin nila. Panalo ka dahil hindi ka nagmamakaawa. Panalo ka dahil hindi mo sinira ang sarili mo para lang mapili. Panalo ka dahil hindi mo train na idor ang puso mo. At higit sa lahat, panalo ka dahil kaya mong tumayo kahit iniwan ka. Hindi niya kayang gawin yun, kaya siya ang umalis. Kaya ikaw ang nananatili. At ang nananatili, siya ang lumalakas. Part 5. Bakit kahit iniwan ka, swerte ka pa rin? Kamaru, huminga ka muna. I-relax mo ang balikat mo. Hayaan mo lumuwag ang dibdib mo. Dito sa part 5, bibitawan natin ang isang katotohanang hindi madaling tanggapin. Pero kapag tinanggap mo na, para mo binuksan ang pinto ng isang bagong buhay. Handa ka na ba? Stoic truth number 1. Hindi lahat ng pagkawala malas. Minsan, proteksyon. Kamaru, alam ko na minsan binabalikan mo ang nakaraan. Tinitignan mo kung saan ka nagkamali, kung anong kinulang, kung bakit siya umalis. Pero sa Stoicism, may isang napakalalim na aral. What happened for you, not to you. Hindi dahil sinumpa ka, hindi dahil hindi ka sapat, hindi dahil may mas magaling kaysa sa'yo. Minsan, inihiwalay ka ng buhay sa tao na hindi makakatulong sa paglaki mo. At oo, kahit masakit, swerte mo. Stoic truth number 2. Swerte kang natapos ang kwento bago ka tuluyang masira. Kamaru, may mga tao talagang sa buhay natin na hindi meant para sa long term. Akala mo soulmate, yun pala lesson. Akala mo forever, yun pala warning. At ang mas malala, kung hindi sila nawala, baka ikaw ang mawala. Yung sarili mo, yung peace mo, yung pangarap mo. Sabi ni Seneca, sometimes we suffer more in imagination than in reality. Iniisip mo maswerte siya, iniisip mo natalo ka, pero ang hindi mo nakikita, yung buhay na naibalik mo, yung utak na gumaan, yung puso na unti-unting gumagaling. Kung nanatili siya, baka nasira ka ng hindi mo namamalayan. Yung halos maubos ka pero hindi mo pinansin. Isipin mo yung mga gabing hinarap mo ang sarili mong umiiyak. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi ka niya pinapahalagahan. Yung mga araw na ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nagtatampi, ikaw ang nag-aayos, pero sila, wala. Hindi ba't nakakapagod? Hindi ba't tinanggap mo na lang kahit mali? Hindi ba't binaba mo ang pamantayan mo dahil mahal mo siya? Pero Kamaru, kung hindi siya umalis, baka hindi mo malalaman kung paano ka karapat-dapat sa isang mas mahinahon, mas tapat, mas totoo na pagmamahal. Pagkawala niya ay ang pagbabalik ng sarili mo. Stoic truth number 3, swerte ka dahil hindi mo pinilit ang maling direksyon. Ang pinaka nakakapagod na laban, yung laban na wala namang babalikan. Ang pinakamali, yung ipilit ang hapdi na tinatawag mong pag-ibig. Ang Stoics ay may sinabi, nothing that is forced is beautiful. Kung kailangan mong habulin, paalalahanan. I-remind kung bakit ka mahalaga. Hindi na yun pagmamahal. Demand na iyon. At ikaw Kamaru, hindi ka pinanganak para maging demand. Pinanganak ka maging choice. Kung umalis sila, swerte mo. Dahil hindi ka nanatili sa sitwasyon na walang dignidad. Stoic truth number 4, swerte ka. Dahil ngayon, ikaw ang may hawak ng kapayapaan.
Kamaru, ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi relasyon, hindi validation, hindi recognition mula sa tao. Ang pinakamahalaga, kapayapaan. Ngayong wala sila, nagsisimula na itong bumalik. Kahit mabagal, kahit paunti-unti. Kahit masakit, pero bumabalik. Kasi minsan, kailangan ka munang wasakin para mahanap mong bagong version ng sarili mo. Mas matatag, mas malalim, mas marunong magmahal sa sarili. Sabi ni Marcus Aurelius, "The obstacle is the way." Ang iniwan ka ay obstacle, pero ang natutunan mo, yun ang way. Kamaru, kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin handa ka nang yakapin ang bagong bersyon ng sarili mo. Isang bersyon na mas matatag, mas marunong pumili at mas marunong magpahalaga sa kapayapaan kaysa sa kaguluhan. Gusto kong ipaalala sa iyo ang huling aral ng video na ito. Hindi ka natalo dahil iniwan ka. Naging malaya ka dahil hindi mo na kailangang patunayan sa sarili mo sa maling tao. Kamaru, kung may natutunan ka, kung may tumama sa puso mo, kung may nagpagising sa isip mo, pakilike mo ang video na ito, i-share mo sa taong kailangan ng boses na kalmado, at mag-subscribe ka kung gusto mo madagdagan ng iyong stoic mindset araw-araw. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. At tandaan mo, ang kapayapaan mo, mas mahalaga kaysa sa mga taong hindi marunong tumanggap ng pagmamahal mo. Kamaru, salamat sa oras mo. Salamat sa pag-upo mo kasama ko sa katahimikan. At tulad ng lagi ko sinasabi, ako si Stoic Maru, ang mindset ng mandirigmang kalmado. Hanggang sa susunod mong paglalakbay, Kamaru.